Yes, Jesus is the reason for this season. At hindi lang siya, kasama ka doon. Kasi ang pakay ng Diyos ay siya'y mapunta dito sa lupa upang sa ganon ay maisagawa ang ating kaligtasan sa ating pong buhay. Amen? Alam niyo po ba na ngayong hapon na ito, gusto ko kayong encourage na ang mga ways ng Panginoon, hindi po ways na waistline, no? Ang mga kapamaraanan ng Diyos ay yun po ang the best. Sino po dito ang gusto niya mangyari sa kanyang buhay yung the best? Do you want the best in your life? Amen? So lahat naman po ng resulta, as we know, sa computer din po, di po, input, process, output. Amen? So kung ano yung input, yun ang magiging output. But sometimes, it's really good like, kahit na may in-input ka minsan, pero hindi the best yung proseso, magugulat ka sa output. Ba't ganun siya? Amen? Nakuha po ba natin? Sometimes, mag-wonder tayo, bakit ganun? Ang ganda naman ng input Ang ganda naman ng mga narinig ko. Ang ganda naman ng mga nalaman ko. Pero bakit ganito? Ang output hindi masyadong the best. Amen? Kasi yung kapamaraanan minsan ay kapamaraanan natin. Hindi kapamaraanan ng Diyos. Amen? So, we need to allow God from the start up to the end to get the best result in every situation na meron po tayo. Amen. So, the ways of God is the best. Sabihin mo, ways of God is the best. Ang sabi po sa Isaiah 55, verse 8 to 9, ang sabi po dyan, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord." Amen? Ang aking kaisipan ay hindi gaya ng iyong kaisipan. Ang kausap po niya dito ay mga tao na kung saan wala pang kapahayagan ng revelasyon ng salita ng Panginoon sa kanilang buhay. They rebelled actually against God. Amen? That's why he's saying, ang kapamaraanan nyo, hindi yan yung paraan na the best para sa inyo. Amen? I know the plans I have for you, says the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. Amen? To give you hope and a future. In other words, sa mga panahon na ito na nagsasalita ang Panginoon sa kanila, ito'y bagay na kung saan hindi ka mukha ang ating kalagayan noon. Dahil ito'y mga taong nagrebelde sa Kanya. Ikaw at ako hindi rebelde sa Diyos, tayo ang tumanggap sa Kanya. But I just take this verse for you to understand that His ways is always higher than our ways. And His thoughts is always higher than our thoughts. Amen? So kung pong mas mataas ang kanyang kaisipan kaysa sa atin, o mas higit, kung tawagin natin ay sigurado nga naman po na ang magiging resulta sa mga bagay-bagay sa ating buhay na kung pag siya ang kumikilos ay tunay nga po na maayos. Amen po ba? So for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Amen? So ang kapamaraanan mo ay kung saan merong limitado. Pero ang aking kapamaraanan ay mas higit. Kaya nga sabi ko, the best pag si Lord. So kaya po this Christmas, may we be reminded that God's way is the best way for us. Amen? So ngayong Pasko na ito na merong pinanganak, ang kapamaraanan ng Diyos ay yun ang the best para sa atin. Naniniwala po ako doon. When I allow God to work in my life, yung mga bagay na the best na niya na ibinigay sa akin, hindi mo nakikita the best noon. Tama ba? Pero pag nasa Panginoon ka, unti-unti, yung asawa mo pala, yun yung the best para sa'yo. Nung wala ka sa Panginoon, hindi mo makita yung the best sa Kanya. But when you are with the Lord, amen, and God is in you, ang trabaho mo noon, hindi mo nakikita the best. Pero nung nagbibigay ka na ng kapurihan sa Panginoon na naman ang ginagawa mo, Lord, the best ito. Amen? Sino po dito ang paglalaban, nakikita niyan the best? Amen. Amen. Kasi ang bawat oras mo, nagiging fruitful ka. So that's how God is being the best sa ating pong buhay when you allow Him. Amen? Glory to God. So even sa salvation po, our ways noon, ang kapamaraanan natin, I thought we could have a right standing with the Lord. Amen. We thought
like ang mga tao noon na gumawa lang sila ng mabuti, katanggap-tanggap na sila sa Panginoon. Tama po ba? But His ways, He's higher than our ways. Ang kapamaraanan niya ay para sa atin. Even through our salvation, that's why there is this kind of occasion sa ating pong buhay every year na dumadaan. Amen? The Christmas season. Amen. So even in our salvation, His ways is the best. Amen? Kaya sa panahon na to, alalahanin natin na the best ang kapamaraanan ng Diyos. In John 3:16, sino pong hindi nakakaalam nito? For God so loved the world that He gave. Sabi natin, gave. Walang nagpuwersa sa Panginoon. Walang nagsabi, pero alam ng Diyos na gusto ng bawat tao na makapiling siya. Na alam ng Diyos na gusto ng bawat tao na magkaroon ng relasyon sa Kanya. But their ways is not His ways. Kaya kahit anong pilit nila na umabot sa Diyos, hindi nila kinakaya. Why? They fall short in the glory of God. Because the Bible says, even if you do all the law, even if you obey all the law, but you miss one, you disobey them all. Amen? That's why the ways, how they want to, get right standing with God is not the best way for us. That's why God gave His only begotten Son. So our way to salvation will be the best way ever. Amen? Amen? Sa panahon na ito, pag naaalala natin si Kristo sa ating buhay, Lord, I thank you. Lord, I praise you. Bumaba ka doon sa kalangitan, sa iyong trono, at dumating dito sa lupa. This is the best way that I could have salvation in my life. We cannot do it on our own. Kahit anong pilit natin, di natin kakayanin. Sabi ko nga po, we know all the 10 commandments. Yan po kasi ang ating inaral, di ba? Nung tayo, thou shall not, thou shall not, thou shall not. It's always, demanding from us. But when the cross ay na-show up na po sa ating pong buhay, the order has been changed. Amen? Now it's not, thou shall not, thou shall not. Hindi na nagdidemand ang Panginoon sa atin, but instead, He's saying like, I will, I will, I will. That His ways again. His ways is much higher than our ways. And His thought, the way He think, the way He plan, ay naku po, yun ang pinaka-the best. We just need to trust God sa Kanya pong kapamaraanan. Amen? That's why the Bible says, for God so loved. Hindi lang basta siya love. No, so love. No, pwedeng mahal mo ang isang tao, pero mahal kita hanggang out of 10, 5. Pero si Lord, out of 10, 11. Amen? So love the world that He gave. Wala pong nagpilit sa Kanya. Ibinigay niyang kusa ang kanyang anak. At ang anak na ito, sabi dyan, His only begotten. Begotten means unique. Walang katulad, walang kamukha. Amen? Nag-iisa. Bugtong. Bugtong na anak. Kaisa-isa. Natatangi. Unique. And no one could ever done what Jesus done on the cross. Amen? Glory to God. So let us be reminded, maging sa ating pong salvation. Sabi po dyan, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Ito ang gusto ko sa Panginoon because our doing cannot meet the standard of God. They believe in God the Father. They want to follow God the Father. But when it comes to their doing, it always falls short. That's why our ways is not the best way. Amen? But when Jesus came, ang sabi ng Panginoon, whosoever believes, hindi niya sinabi, whosoever believes and, hindi po. Whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal, everlasting life. Amen? That's why the starting point, again, as I've said, would always start in believing. Amen? So when you believe, sabi nga, our faith is produced
our work is produced of our faith or by our faith. Amen? Amen po ba? That's why when you believe sa Panginoong Yesus, ikaw ay ligtas. Kasunod ng pagiging ligtas, dahil sa iyong paniniwala, it will produce work sa iyong buhay. A work wherein full of obedience sa salita po ng Panginoon. Amen? Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Sino po ang gusto dito ng buhay na walang hanggan? Amen. The question is sometimes it's not yung kung meron bang eternity. There's eternity for sure because there is eternal God. Amen. If you believe that there is eternal God, of course there is eternity in this world. Amen. So where you will spend your eternity is what matters most. Amen. So that's why thank you, Lord, because your ways is not by way of doing. Your ways is by way of believing. No, Halimbawa, ganito na lang. Ang way ko lang, para ikaw ay maging kaibigan ko, maniwala ka lang sa akin. I will not count kung ano man yung kahinaan mo. I will not count kung ano yung abilidad mo. As long as you believe in me, I'll help you. Yun ang hinahanap lang ng Diyos. Pero kung ang standard ko, okay, prove first that you are worthy. Amen? Nakukuha po ba natin? So you need to do all the things that you can sa buhay mo. Even siguro gagastos ka pa. You will spend everything just to have right standing with the Lord. Thanks be to God. Amen? That's why let us remember this season ang ways ng Panginoon sa buhay natin. Especially, it's Jesus. Amen? So the word love there is God kind of love. It's the unconditional love. So hindi lang siya basta-basta. And the world there is not yung world na sinasabi niyang sistema ng mundo. All people without distinction. Amen? Regardless of your color, regardless of your achievement, regardless of your education, regardless where family you came from, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, He loved every one of us. In Isaiah chapter 9, verse 6, this is what the Bible says. For unto us a child is born. That was, parang saying, it's 2,000 years ago, na yung mga salita na yan, na kung saan sinasabi, For unto us, a child is born. That is present tense, right? Amen? Because when God speak His word, when God spoke, there's already a birth of hope sa ating pong puso. Amen? That's why the Bible says, For unto us, a child is born. Pero wala pang pinanganak noon. But because of the word of God, na kanyang sinalita, amen po ba? Amen, buhay yon sa atin. That's why when you hear the word, wala pang manifestation, you claim it. Amen? Panghawakan mo. Lord, I thank you. You said in your word, by your stripes I'm healed. Yet, Lord, I thank you. You said in your word, I'm your beloved. Lord, I thank you. You said in your word, I'm your most treasured possession. When God speak the word, it will come to pass. Amen? Day when Isaiah proclaimed this, wala namang pinanganak pa. Tama po ba? Nagbilang pa sila ng 2,000 years bago dumating si Kristo. Amen? But that's why I'm telling you, His word is timeless but always timely. Amen? He's timeless but it's always timely. He never delayed. For unto us a child is born, unto us a son is given. Amen? That's why in John 3:16, ang sabi ni John, For God so loved the world that He gave. Hindi niya ginagawa-gawa yon. Walang pumersa because there's a basis in Isaiah. He said, For unto us a son is given. Amen? A son is given. Present, pero wala pa siya. In the flesh. Tama po ba? So when the time comes, na ready na ang mga Israelita para sa Kanya. Not all, some of them. Amen? Ready na sila. The child was born. Amen po ba? And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince
of peace. Everything you need is in Him. Alam nyo, ang binigay ng Diyos sa buhay natin na Kanyang anak, hindi lang siya basta binigay niya para ma-save lang tayo. No. If you receive Jesus in your life, the moment you receive Jesus in your life, you also receive the grace of God. You also receive the total forgiveness. You also receive the right standing of the Lord. Lahat, nasa iyo yan, kapatid. So unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder. I like it. If you will just meditate it sa inyong sarili, Lord, I thank you. All the government is upon your shoulder. Someone, Lord, is trying to pin me down. Thank you, Lord. Your government is higher than His government. Lord, salamat, Lord, na kung saan may mga tao na kung saan inaalipusta o niyurakan ako. I thank you, God. You said in your word, you rule over. Amen? Lord, ang gulo-gulo ng isip ko, salamat Lord, you rule over. Lord, wala akong kapayapaan, ang daming mga bagay na nangyayari sa paligid. Lord, I thank you, you rule over. The one that is in you, all the government is upon His shoulder. Amen? Ang nasa atin, nasa Kanya lahat, ang kapamalahanan o ang kapangyarihan. Amen? And His name will be called Wonderful. Kapag ang lahat ay hindi na wonderful, tignan mo ang tinanggap mo. Lord, wonderful. So we've got the best living in us. Kung meron the best sa iyo, kasama mo na siya, mas lalo mo mapagkakatiwalaan. Di po ba may mga panahon na pag kailangan natin ng tulong, pag kailangan natin ng ating kaibigan, at alam mo siya ang the best, nangangamba ka pa rin hanggat hindi siya dumating. Kahit na siya yung the best, pero hinihintay mo ang kanyang pagdating na makapiling mo siya so you will have this comfort in your life. Amen? Yung the best po, nasa atin. The best is already in us. Amen? So even if we give up everything, but you only keep Jesus in your life, you still got the best in you. So we've got the best in us. Even if we lose everything, we still have the best. Diba sinasabi natin minsan, kung meron tayong mga sapatos, ito yung pinaka-paborito ko. Ito yung pinaka-the best. Pag may humingi sa'yo, yun na lang, huwag tong the best. Tama po ba? May paborito kang damit, ganun din. May paborito ka rin kaibigan, mawala na lahat ng kaibigan ko, pero wag lang ang beshi ko. Amen? May paborito ka rin office mate, mag-resign na lahat, wag lang ang paborito kong office mate. Why? Kasi sila yung the best. Amen? That's why when we see Christ is the best in us, hindi mo siya pagpapalit. Hindi mo siya pagpapalit. Hindi ko pagpapalit ang Diyos sa pangarap ko. Hindi ko pagpapalit ang Diyos sa yaman ng mundo. Dahil siya ang the best. Ang tactic ng kaaway minsan, bibigyan niya yung the best sa'yo. Hindi, siya yung the best. Mararanasan ko ang the best kasi yung pinaka-the best ay kasama ko. Amen. In the book of John, chapter 2, verse 7 to 10. So we know the miracle of water into wine. So sa ibang message, nasabi ko na noon, the grace of God, marami tayong miscalculation, di po ba? Ano po nangyari dyan? Nagkulang ng alak. Pero ang preparasyon, ang haba. Kasi noon po, sa kanila mag-i-engage. So magpi-prepare yan. Merong enough time ang lalaki upang i-prepare ang lahat. But it so happen, nagkulang ang alak. Kahihiyan yon, lagi ko po sinasabi, di ba? Kahihiyan sa lalaki, parang kung ako yon. Yun si Manny Payumo na nakurilyo. Amen? Si Manny Payumo na, hindi maasikaso sa mga bisita niya. Tatatak yun. That's why it's very important to them. There are always miscalculations sa buhay natin. But when God came sa buhay natin, siya ang nagpunan ng lahat ng miscalculation. Sometimes, we miscalculate. Sana nag-aral ako na mabuti. Hayaan mo na yun. Na-miscalculate mo eh. Amen? But when God is with you, it will change everything. Sa mga negosyo natin, na-miscalculate natin, hayaan mo na yun. Let's start over. Let's put God.
Amen? Sa ating businesses, sa ating trabaho, sa ating relasyon. May mga miscalculation sa relasyon, hayaan na natin because God is so gracious. Hindi niya sinabi doon sa lalaki, ano ba naman pinaggagawa mo? Hindi ko pa panahon, tapos ngayon magmi-miracle pa ako? Hindi niya sinabi yon. Why? Because He's so gracious. So, any miscalculation in our life, amen, when God gave us His Son and we receive Him, all the miscalculation ay hindi na po miscalculated ngayon. Amen? Andiyan pa ba tayo? But again, I want you to see this. Sa istorya po na ito, merong kasalan and they ran out of wine. Tama po ba? And Mary, the mother of Jesus, said, Jesus, wala nang alak. Amen? Tapos sabi niya, Woman, why do you involve me? It's not yet my time. Amen? Pero, sinunod pa rin ng Panginoong Yesus. Even Jesus is not yet His time, clearly from His mouth. But because this is the request of His mother, ginawa niya. Tama po ba? Amen? So makita natin, ang sabi doon ni Mary, just do whatever He will say to you. So in verse 7, O sige, basahin na natin. His mother said to the servants, whatever He says to you, do it. Eh bakit may authority doon si Mary? So para alam niyo lang yung istorya dahil maraming bago sa atin. Because sila po ay, pag meron pong mga okasyon noon, usually, yung mga nagsasabi na ganyan, affected din ay they are close to the celebrant. Amen? So kaya nandun si Jesus, tingnan nyo, no, noon pa man, ganun na talaga. Sino ang in-invite? Si Mary at si Jesus. Pero si Jesus, sinama si Peter, sinama si Andrew. Di ba? Di ba, ganun minsan, magyayaya ka, oh, Brad, punta ka sa birthday ko. Diba, mag-prepare ka, akala mo, 2. Darating 6. O ganun talaga. Even in the Bible, nangyayari na po yun. Amen? So, expect na natin yun. Amen? Bakit ganun? Kasi masaya lang. Masaya kasi pag marami. Amen? So, sabi diyan, Jesus said to the servants, fill the jars with water. Ano po sabi niya? Fill the jars with water. Amen? So, they filled them to the brim. Then He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Amen? Lagi ko sinasabi to. Pambira, kung ako nandoon, ewan ko kung susunod ako. Honestly, alam ko tubig yon. Tapos yung master of banquet, siya nag-hire sa akin. Part-time man o hindi, di ba? May mga siya nag-hire sa akin. Mawawalan ako ng trabaho dito. For sure. Dadalhin ko doon, tikman mo. Amen? Tapos pag tinikman niya, humihingi sila, wine, ibibigay mo tubig. Masabi niya, are you crazy? Amen? They did so. Pero sumunod. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Amen? The moment the obedience is there, I believe, nakikita niyan. Puti ang water, right? But the moment there is obedience, the miracle start happening sa buhay nila. Amen po ba? The provision is already there. Ngayon, ay, parang gawa naman yun, parang dependent sa akin. No, it's depend on His faithfulness. But He has a specific thing that He said, right? Ano sabi niya? Give to the master of banquet. Because you will experience the miracle. I cannot see the miracle now, Jesus. I can see water, not wine. Tama po ba? But when they began to obey and walk by faith in His word, it turned the water into wine. Siguro nung binibigay, siguro ako yun, ay Diyos ko po, tubig lang to. Tubig lang to. Siguro pikit mata. Alam niyo gano'n? Pikit mata, pinabibigay po nung
Amen? Sa kakapikit mo, kasi hindi mo alam kung paano mangyayari. Hindi natin nakikita, that's what I'm saying. But when you obey, something is going on in the process. Amen? Amen po ba? So, nung tinikman, wow, anong sabi? Oh, he did not realize where it had come from. Bakit ganoon? Hindi alam nung banquet, yung master of the banquet, na galing doon. Bakit? Kasi kung alam niya, inumin. Alam mo, sinabi ko, ito po yung pinanghuhugas ng paa. Tubig yon na pinanghuhugas ng paa for their ceremonial washing. So, ito po yung pinanghuhugas ng paa, tikman nyo. Hindi pwede, di ba? Kung alam niya, hindi niya yung gagawin. Amen? Why I'm saying this? You are part of the miracle of someone beside you right now. Amen? Tayong lahat ay parte ng milagro na nangyari sa buhay. Ang mga iba po na nagpahayag ng salita ng Panginoon, parte sila ng milagro ng buhay, ng buhay ko. It's impossible for me to be saved. With the old man, it's impossible for me to be saved. It's impossible, I'm telling you. That's why when I got born again, until they meet me face to face, ayaw nilang maniwala. Hindi totoo yan. Yan? Nagbago? Hindi. But I believe God. Sometimes I don't understand. Sometimes it doesn't really make sense. But the Bible says we should walk by faith and not by sight. Amen? Sabi ng iba, ang dali naman maging... No, that's the only requirement, but that's all. Ano po yun? Walk by faith and not by sight. Amen, baby? Amen, praise God. So he did not realize, though the servants who had drawn the water knew. So actually, sino po yung nakakita ng unang milagro? I believe yung mga servant. Amen? Amen po ba? Hindi na lang sinabi dito ano po yung mga nangyari sa buhay nila, but I believe this man has been changed. Naniniwala din ako na naging follower ito ni Jesus. Dahil wala ninuman na na-experience ang biyaya at goodness ng Panginoon at gusto mo pang umalis doon. No. Hindi mo na naisin na ipagpalit ang mga karanasan mo sa Panginoon sa mga bagay na nandito lang sa lupa. Amen? Amen po ba? So everyone, tapos sabi niya, then he called the bridegroom aside. Ito yung naka-miscalculate. Happy pa siya. He did not make mistake. Mary did not mistake that he bring Jesus. Amen? Walang kaalam-alamang bridegroom. Pero alam nito na wala ng alak. Kung noon, ang gagawin lang nila, kung madali lang, pera naman eh. Oo, bili ka na doon. Pero hindi ganun kadali. Amen? You need to prepare. Paano po ginagawa ang alak? Tinatapakan sa paa. Ubas, tama po ba? Ubas, tatapakan sa paa. Hanggang kumatas. Tapos, ipiperment. Iki-Christy-perment. Ipiperment pa. So, ganun po ginagawa. Amen? Alam nila na hindi ganun kadali. Tama po ba? Amen? Pero tingnan po natin ang nangyari dito. Alam nila, kahit ako yun, ano to, bibigay ko to, alak. Di ba hindi naman ganito ang paggawa ng alak? Amen? Lord, talaga ba ganito? Hindi ako sasagot? Hayaan ko lang? Ganito ba talaga, Lord? Yun ang sabi ni Lord. Amen? Pero ang alam natin na kapamaraanan, yung mga ngatwiran ka. So they will know your stand. Tama po ba? Hindi pwede yung ganito. Inaapak-apakan ako, mga ngatwiran ako. But God says, no. Why? You're bearing my name. Kahit yun lang dahilan na yun, na dahilan ng Diyos sa buhay natin, isn't it enough? Why God is not allowing us to do stupid things?
Because we're bearing His name. Amen. Hallelujah. So hindi po niya na-realize. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine. Yung pinaka. Amen. And then the cheaper wine. Bakit? Kasi pag lasing na, gusto lang tongga pa. Hindi na minsan baka tubig na lang. Sarap ng gin. Tubig na lang. Amen. Kasi nga, wala na sa tamang kaisipan, katinuan. So, ganun po ang sabi, kaya binibigay nila yung pinakamasarap. Dahil pag pinakamasarap, malakas tama niyan. That's why they offer the expensive first. Because the cheaper is not that have that kind of effect sa buhay. Amen? O sa kanila. So, sabi niya, ang iba, iahin muna yung cheap, pero ikaw, the best ka? Aba, na miscalculate na, handun lang si Jesus, the best pa siya. Nakuha po ba natin? Hindi siya nagkamali na in-invite niya si Jesus. Sa buhay natin, walang pagkakamali kung in-invite mo si Jesus. Amen? Naunawaan ko, naintindihan ko, hindi ganun kadali sa umpisa. Lord, bakit ganito? Dati hindi naman mali sa akin tong expression ko na pambihirang buhay ito. Kawawa naman ako. Dati hindi naman mali, Lord, okay lang. Bakit ngayon naging problema ko pa to? Bakit hindi pa ako komportable ngayon pag lumalabas sa bibig ko? Amen? It's not that easy. But you did not make mistake that you invited Jesus to be in your life. Because all the miscalculation, you will see. Hindi ikaw ang gagawa. Habang andyan siya sa iyong buhay, may enjoy mo. Ilalayo ka niya sa kapahamakan. Amen? At gagawin niya maayos ang iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, salamat, tinanggap mo si Jesus. Amen? Ang sabi po dyan, the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best. In New International Version, ang sabi po diyan, but you have saved the best till now. Tingnan po natin. Yan. Amen? So, hindi naman po magkakalayo yan, but we're just for the sake of our topic that you got the best. At yung the best na yun, He has the best way ever. Amen? Ang sabi niya, but you have saved the best till now. Amen? So sometimes we cannot fathom His ways. Could you imagine He make wine using the water? Hindi yun ang usual na way na paggawa ng alak. The usual way, you get grapes, press it, amen, ferment it, then you have wine. Minsan, ang Diyos dadalhin niya sa tayo doon sa ways na hindi ka familiar. Lord, hindi naman dapat ganito Buti na lang nasasabi mo parang. Kasi pag parang, hindi yun ang totoo. Parang totoo to Hindi yan ang totoo, kaya nga parang Amen? Kasi kung totoo, hindi mo nasasabihin parang. Ito yung totoo. Amen po ba? So pagtiwalaan po natin ang Panginoon, no, hindi natin kailangan tingnan na ang importante, narinig mo yung salita sa Kanya. When you hear His word, do not harden your heart. Amen? That's what the Bible says. When you hear His word, do not harden your heart. So ano nagpapatigas sa ating mga puso? It's not really pride lang. You know, unbelief will produce pride. Tama po ba? Actually, it's the unbelief. That's why our hearts are being hardened. So nga, nagpapaharden po sa ating mga heart ay yung paniniwala natin sa buhay na hindi in line sa salita ng Panginoon. That's why when you hear His word, do not harden your heart. You know what Jesus is telling you right now? I came to save you. I came to give you my ways. I came to help you. I came
Ano pa ang gusto mo? Anong nararanasan mo? May sakit ka? I came for you to be healed. May pangangailangan ka? I came for me to provide. Everything you need is in Him. He's the best. Amen. His ways is always the best. Huwag mo nang problemahin. Bakit ganon? Kailangan ko alak. Pero bakit water? Kung grapes pa nakita ko, maniniwala sana ako. No. Sometimes, God will bring us into unfamiliar ways so that you can walk by faith. Amen po ba? May natutunan po ba tayo ngayong hapon na ito? Amen. So trust His ways. Can we trust His ways? Amen. So you have the best in you. And His ways is always the best. So this Christmas, alalahanin po natin, you have the best sa ating buhay. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah.